Kabanata 18:01. Walang laban si Elias sa atake ni Sebastian. Isang sigaw ng pagdurusa ang palm unit sa hangin bago ang kanyang katawan ay naglaho sa alikabok at naglaho sa wala. Nakatayo si Luna na parang napako sa kinatatayuan at naguluhan sa kanyang nasaksihan. Hindi niya nakita si Sebastian sa loob ng matagal, pero hindi niya inasahan na umabot na sa ganitong nakakatakot na antas ang kanyang lakas. Lumiko siya sa kanya na may ngiti. Kamahalan, hindi ba't panahon na para ayusin natin ang ating alitan? Mabilis siyang sumagot, nagkaroon tayo ng pisikal na intimacy. Wala bang halaga iyon sa'yo? Hindi mo naman pinansin yan noong sinubukan ninyong patayin ako ni Elias, pang-asar ni Sebastian. Luna ay nagmaktol. Pero ikaw ang unang nagsinungaling sa akin. Kalilimutan ko na. Wala nang halaga ang nakaraan. Mula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Sa mga salitang iyon, umiwas si Sebastian at umalis. Pwede mo ba akong tulungan? Mabilis siyang sumunod sa kanya habang kumikislap ang pag-asa sa kanyang mga mata. At bakit ko naman ikaw tutulungan? Sagot niya. Bamuka si Luna ang kanyang labi. Kung tutulungan mo ako, magiging iyo ako. Ang alok ay nakakaakit. Sebastian naisip na lang na tumingin sa kanyang dibdib, kung saan ang maputing balat ay lumilitaw ng sapat upang magdulot ng mga kaisipang hindi niya dapat iniisip. Naalala pa rin niya ang kanyang lambot, ang kanyang amoy, at ang kanyang alindog. Ngunit mabilis niyang itinaboy ang isip na iyon. Parang ako ba ay isang lalaking nahihirapang makahanap ng babae? Nagtigilan si Luna sandali. Totoo ang lakas ni Sebastian ay talagang nakakatakot na. Si Elias, isang 6-star transformative deity master, ay wala nang iba kundi isang insekto bago siya. Isang lalaking tulad ni Sebastian ay kailangan lamang magtaas ng daliri, at walang katapusang mga babae ang magpapakamatay para sa kanya. Kung tutulungan mo ako, sisiguraduhin kong lahat mula sa Moony World ay susuporta sa iyo kapag dumating ang tamang panahon, sabi niya. Tinanong niya, at ano ang nagbigay sa iyo ng ideya na kailangan ko yan? Kailangan mo talaga ito, iginiit ni Luna. Sa pagkakaalam ko, ang tribo ng demonyo ay sumasalakay sa teritoryo ng tao. Dalawa lang ang mga transformative deity masters na nasa panig mo, baka ilang dosina kung isasama mo pa ang mga reclusive masters. Kahit pa magdala ka ng mga kaalyado mula sa ibang mundo, swerte ka na kung makakaabot ka ng ilang daan. Ang Demon Tribe ay may libu-libong transformative deity masters. Paano mo inaasahang mapipigilan sila? Mayroon pa rin tayong divine race, di ba? Sagot ni Sebastian. Ang tinatawag na banal na lahi ay binubuo ng mga inapo ng mga Diyos. Karamihan sa mga naninirahan sa Celestial Region ay may dugong Diyos kasama na sina Elias at Luna. Ang ilan ay purong lahi, habang ang iba ay ipinanganak na may halo-halong lahi, ngunit basta't may kahit kaunting bakas ng banal na lahi, sila ay itinuturing na bahagi ng banal na lahi. Ngumiti si Luna ng mapait na ngiti. Ang banal na lahi at ang tribo ng mga demonyo ay mortal na magkaaway, at ang digmaan sa pagitan namin ay hindi maiiwasan. Pero sa ngayon, wala kaming balak makialam. Gaano katagal sa tingin mo ang kayang tumagal ng sangkatauhan sa kanilang sarili? Sa kabila ng suporta ng Moony World, hindi pa rin ito sapat para pigilan ang Demon Tribe, sabi ni Sebastian. Sabi niya, ang Moony World ay isa sa pinakamalakas na base ng Divine Race sa labas ng Celestial Region. Kung magpapasya kaming tulungan ka, maaari naming hikayatin ang iba pang Divine Races na sumali sa laban ng mas maaga. Kabanata 18:02. Kaya, ano ang kailangan mo ng tulong ko? Tanong ni Sebastian, na may interes. Pinipili ng aking ama ang kanyang kahalili mula sa aming magkakapatid, at ang paglalakbay na ito sa Nine-Sphere Secret Realm ay bahagi ng pagsubok. Sino mang makakalap ng pinakamaraming imprint ay magiging kanyang kahalili, kaya kailangan ko ang iyong tulong. Ang boses ni Luna ay puno ng kagyat at inaasahan. Mga bakas. Bahagyang nagkunot ang kanyang noo. Ang Moony World ay nagpadala ng daan-daang tao sa Nine-Sphere Secret Realm. Bawat tao ay may dalang token na may marka, at ang mga markang ito ay maaaring kunin mula sa iba, paliwanag niya ng matiwasay. Nag-isip si Sebastian sandali,
Pagkatapos ay pumayag, sige. Ipinapasok niya si Sabrina sa tablet ng pag-aamo ng halimaw at sinundan si Luna habang naglalakad sila patungo sa Moony Palace. Ang Moony World ay may sariling eksklusibong teritoryo sa loob ng Nine Sphere Secret Realm, isang kasunduang pinaghirapan na nakuha sa pamamagitan ng negosasyon sa Divine Realm at iba pang mga mundo. Sa katunayan, lahat ng nangungunang paksyon ay may ganitong mga teritoryo. Sino mang dayuhan na pumasok ng walang gabay ng isang pangunahing miyembro ay nanganganib na walang awan na mapalayas o kahit na mapatay sa lugar. Sa gitna ng teritoryong ito ay nakatayo ang Moony Palace, isang napakagandang estruktura na sumasalamin sa kadakilaan at kapangyarihan ng Moony World. Habang sila'y naglalakad pasulong, hindi maikukubli ni Luna ang kanyang pagkabahala. Umaasa ako sa iyo para sa pagsubok ng pagmamana. Humarap si Sebastian sa kanya. Ang boses niya ay kalmado at matatag. Dahil pumayag akong tumulong, gagawin ko ang aking makakaya. Isang saglit na pagkapahiya ang tumawid sa kanyang mukha, at siya'y namula. Nagpatuloy siya, nagkaroon lang tayo ng panandaliang pagkikita, at nagmula tayo sa magkaibang mundo, kaya wala tayong gaanong pagkakapareho. Pero dahil humingi ka ng tulong ko sa pagsubok ng pagmamana, maaari nating isaalang-alang ito bilang isang pakikipagtulungan. Mabagal na sinabi ni Sebastian, bilang isang prinsesa at mandirigma, dapat kang maging matatag at matibay. Kung gusto mo ng tulong ko, sapat na ang katapatan, huwag kang mag-atubiling maglakad. Hindi siya komportable sa labis na maingat na asal ni Luna. Para sa kanya, sapat na ang pagtrato sa isa't isa bilang magkapantay. Natahimik si Luna sandali, pagkatapos ay tumango na may mapanlikhang ngiti. All right. Habang naglalakad sila, biglang may narinig na pang-aasar na boses mula sa unahan. Well, kung hindi si Luna. Matagal na kitang hindi nakita. Nagtatago ka sa isang liblib na sulok nitong mga nakaraang panahon, nagsisimula na akong isipin na umatras ka sa pagsubok ng pagmamana. Kalista. Agad nagbago ang ekspresyon ni Luna, at may bakas ng takot na lumitaw sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ilang mga figure ang lumitaw sa harap nila sa isang kisap mata. Ang nangunguna sa kanila ay isang babae na nakasuot ng isang eleganteng damit na seda na may berdang gintong mga disenyo. Siya ay kahanga-hanga, ngunit may matalim na aspeto ang kanyang kagandahan. Ang kanyang nakataas na kilay at matalim na tingin ay nagdadala ng aura ng awtoridad na para bang kaya niyang makita ang lahat. Ang mahaba niyang itim na buhok ay nakatali, pinalamutian ng kumikislap na mga hiyas na sumasayaw sa bawat galaw, nahuhuli ang liwanag na parang mga bituin. Ano ito? Nagdala ka ng ganitong kaliit na tao para sa pagsubok ng pagmamana. Pinagmasdan ng babae ang lalaki. Ang kanyang mga labi ay yumarko sa isang mapaghambog na ngiti na kasing lamig ng hamog ng taglamig. Wala nang sinabi si Luna habang hinawakan ang braso ni Sebastian sa kanyang pagtatangkang umalis. Nagsnort ang babae, at ang kanyang katawan ay tumigas. Ang limang mandirigma na kasama niya ay bumuo ng isang hindi matibag na pader habang hinaharangan nila ang daraanan nina Sebastian at Luna. Ang lakas na ng loob ng kapatid kong bunso at hindi na ako nirespeto. Dumilim ang mukha ng babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng nakakatakot na kislap, parang makamandag na ahas na handang sumugod. Siya ang pangalawang prinsesa ng Moony World, si Calista Bastille. Pinagmasdan siya ni Sebastian, at lalong lumalim ang kanyang kunot noo habang tumaas ang kanyang bantay. Sa daan papunta rito, bahagyang binanggit ni Luna ang kanyang mga nakatatandang kapatid. Lahat ng tatlo ay mga pambihirang tao at umabot na sa huling yugto ng Transformative Deity Realm. Nariyan si Zoro Bastille, ang panganay na prinsipe. Calista Bastille, ang ikalawang prinsesa. At Corvin Bastille, ang ikatlong prinsipe. Tungkol kay Luna, kahit nakapansin-pansin ang kanyang talento, malayo pa siya sa pag-abot sa huling yugto ng Transformative Deity Realm. Lahat sila ay sabik na sabik sa titulo ng kahalili. Kahit na magkakapatid, sila ay nakalugmok sa isang mapait na kompetisyon at walang anumang init ng pamilya. Wala akong interes na makipagkumpetensya sa iyo, Calista.
Wala nang dahilan para gawing mahirap ito para sa akin, sabi ni Luna ng malamig na may bahid ng pagsuko sa kanyang boses. Tumawa ng malakas si Kalista. Ang mga mandirigma sa kanyang tabi ay sumunod, at ang kanilang mga pang-aasar ay umabot sa hangin na parang isang hindi pagkakasundong himig. Hindi interesado sa kompetisyon. Pang-asar na tanong ni Kalista. Sinasabi mo bang may pag-asa ka kung sakali? Ano ang gusto mo? Lumalim ang ekspresyon ni Luna. Si Kalista ay humalaklak. Wala akong nakatagong agenda. Gusto ko lang malaman kung nasaan ka. Ang aking pananaw. Bahagyang itinaas ni Luna ang kanyang mga mata. Isang kisap ng pagkalito ang lumitaw sa kanyang mga mata. Kabanata 1803. Si Zoro ay hindi makakasali sa pagsubok ng pagpasa dahil sa limitasyon sa edad, at si Corbin ay kulang sa lakas upang makipagkumpetensya sa akin. Kung makipagtulungan ka sa akin, maaari akong maging tagapagmana. Tumingin si Kalista kina Luna at Sebastian. Nagsalita siya ng kalmado na parang hawak na niya ang lahat. Bago pa makasagot si Luna, idinagdag ni Kalista, alam kong marami kang na-recruit na mahuhusay na guro, pero wala silang silbi. Magsasabi ako ng totoo sa iyo sa pagkakataong ito, may malinaw akong kalamangan. Ang pamilya Osborne mula sa Celestial Region ay nangako ng kanilang suporta sa akin. At ako. Sagot ni Luna pagkatapos ng maikling katahimikan. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagsuwi at pag-aatubili. Kung siya ay dapat tumulong kay Kalista na kunin ang posisyon ng tagapagmana, siya. Isa rin siyang prinsesa. Mayroon din siyang karapatan na makipagkumpetensya, kaya bakit niya ito basta ibibigay kay Kalista? Ikaw. Kalista ay nagbiro na parang narinig niya ang pinakakababaliwan na biro. Binigyan niya si Luna ng malamig na sulyap na may hindi nasabing banta. Luna, linawin ko lang. Kaya kung kalimutan ang nakaraan, pero sa pagkakataong ito, mas mabuting mag-isip ka ng mabuti. Kung tatanggihan mong makipagtulungan, ayos lang. Kapag pumasok na tayo sa larangan ng pagsubok, wala na tayong kontrol sa buhay at kamatayan. Wala nang puwang para sa pagmamahal ng magkapatid tanging walang awa na kay. Kompetisyon lamang. Kung may mangyari sa iyo, huwag mong asahang tutulungan kita. Pinagmasdan niya si Luna at inobserbahan ang kanyang reaksyon, parang sinusubukang tingnan kung ano ang nasa likod nito. Halika na, sabi ni Sebastian ng kalmado habang pinapanood ang eksena. Pinatpat niya ng bahagya ang balikat ni Luna at sinabi, huwag masyadong mag-isip. Ang kanyang mga salita ay tila nagkaroon ng agarang epekto. Ang pagdududa sa mga mata ni Luna ay agad na nawala, at isang sigla ng determinasyon ang muling sumiklab sa kanyang mga mata habang tinitingnan siya nito. Mga alaala ng kanyang walang kapantay na lakas at kamangha-manghang mga teknik ang pumuno sa kanyang isipan, pinatataas ang kanyang kumpiyansa. Ikaw walang modo. Paano mo naglakas loob na makialam? Nagbigay si Kalista ng isang nakamamatay na titig kay Sebastian, at isang malamig, nakakatakot na enerhiya ang lumabas mula sa kanya. Parang ang mga apoy ng impyernong paghihiganti ng karma ay malapit nang sunugin siya hanggang sa maging abo. Ang buong presensya niya ay tila nakabibingi, na parang isang madilim at mapaghiganting espiritu ang bumangon mula sa kailaliman ng impyerno. Ang baluktot na aura sa paligid niya ay malinaw na nagpakita ng kakaiba at mapanganib na mga kasanayang kanyang sinasanay. At sino sa tingin mo ikaw? Sagot ni Sebastian, binigyan si Kalista ng isang balangoy-ngoy na tila hinahamak ang kanyang kay-abangan. Ang pangalawang prinsesa ng Moony World. Isang huling yugto ng Transformative Deity Master. Malapit na si Elias sa parehong antas, at pinaslang siya ni Sebastian nang hindi man lang pinagpapawisan. Kalokohan. Umabot ang kamay ni Kalista. Ang sampal ay tumama sa hangin na parang talam at tuwirang tinamaan ang mukha ni Sebastian. Ang puwersa nito ay tila sapat na upang durugan ang kanyang bungo. Sa kritikal na sandaling iyon, humakbang si Luna nang walang pag-aalinlangan. Ikinabig niya ang kanyang mga braso upang harangin ang suntok para sa kanya. Ang kanyang determinasyon ay nag-aapoy sa kanyang mga mata, kahit na ang kinalabasan ay tiyak na. Ang epekto ay nagpadala sa kanya na lumipad pabalik na parang saranggola na naputulan ng sinulid.
Bumagsak siya ng malakas sa lupa mga 30 talampakan ang layo, na may dugo na tumutulo mula sa sulok ng kanyang bibig. Matapos niyang matamaan si Sebastian, lumakas ang loob ni Calista. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Sebastian, puno ng malamig at mapanlikhang intensyon na para bang nais niyang pirasuhin siya. Ang kanyang mga daliri ay kumilos sa hindi inaasahang mga anyo bago siya naglabas ng isang makapangyarihang hampas ng palad. Pumutol ito sa hangin na may nakamamatay na enerhiya na sapat upang magyelo ang atmosfera sa paligid nila. Humalaklak si Sebastian. Ang kanyang balabal ay hamangin na parang siya ay isang uri ng supernatural na nilalang. Isang hindi matitinag na espiritual na kalasag ang lumitaw sa paligid niya sa isang iglap. Walang pag-aalinlangan, itinaas niya ang kanyang braso upang harapin ang atake sa isang makabayan at walang takot na posisyon. Ang kanilang mga palad ay nagbanggaan na may kasamang napakalakas na pagsabog, at ang lupa ay umalog sa ilalim nila. Si Sebastian ay nakatayo na parang bundok. Ang kanyang paghinga ay matatag, parang tunog ng kampana. Walang puwersang makakagalaw sa kanya, at tila wala talagang makakapagpabago sa kanya. Nagbago ng husto ang ekspresyon ni Calista nang siya'y natulak pabalik ng 3 hakbang, na nag-iwan ng malalim na bakas sa lupa. Ang kanyang ekspresyon ay naging mas madilim at mas nakakatakot. Ang eksena ng pagtulak sa kanya ni Sebastian ay nagpasiklab ng galit sa kanyang kalooban. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit, at ang kanyang buhok ay tumayo habang ang kanyang mga emosyon ay lumalabas sa kontrol. Pumunta ka sa impyerno. Ang espiritual na enerhiya sa loob ni Calista ay sumiklab at bumuo ng isang nakakabahalang presyon sa paligid niya. Ang kanyang pagnanais na pumatay ay lumapot at nagpadala ng panginginig sa mga gulugad ng mga tao sa paligid niya. Iginuhit niya ang kanyang braso, at ang 5 mandirigma sa likuran niya ay sabay-sabay na humakbang pasulong ang kanilang sabay-sabay na galaw ay may dalang nakabibinging bigat. Bawat isa sa kanila ay tumitig kay Sebastian ng matalim at nakamamatay na tingin. Ang kanilang mga mata ay puno ng mapanlikhang intensyon, tila handang pirasuhin siya. Kabanata 1804. Tumaas ang tensyon malapit sa Muni Palace. Walang laban malapit sa palasyo. Sino mang lumabag sa patakarang ito ay madi-disqualify sa paglilitis. Hindi kalayuan, isang matandang lalaki hindi kalayuan, isang matandang lalaki na may tungkod ang dahan-daang lumapit. Ang kanyang matalas na mga mata ay malamig na tumingin sa paligid. Humarap si Sebastian sa kanya. Sa sandaling iyon, isang nakabibinging pakiramdam ng panganib ang sumalubong sa kanya at pinatigas ang bawat kalamnan sa kanyang katawan. Ang matandang lalaki ang pangunahing tagapagpatupad ng Muni Palace. Inatasan siyang mga siwa sa mga pagsubok ng pagpapamana. Ang kanyang lakas ay hindi matutumbasan, at ang kanyang katayuan ay walang kapintasan. Kahit mga prinsipe at prinsesa tulad ni Corvan at Luna ay walang kapangyarihan sa kanya. Ang mga espiritu ng lahat ay nalanta tulad ng mga daong na frostbite, at anumang bakas ng kumpiyansa ay nawala sa kanilang mga mukha. Ramdam ang pagnanais ni Calista na pumatay habang tinatitigan niya si Sebastian. Kaya ikaw pala ang dinala ni Luna para lumaban para sa kanya. Huwag mong isipin na makakalabas ka sa succession trial na buhay, sabi niya ng malamig. Makikita natin. Inilaglag ni Sebastian ang kanyang ulo sa pagtawa, at puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Ang tingin ng matandang lalaki ay sandaling huminto kay Sebastian, ngunit hindi siya nagsalita. Sa ilang hakbang lamang, siya'y naglaho sa kalayuan na parang anino. Ang kanyang presensya ay parehong mahiwaga at nakakabahala. Umalis si Calista na galit kasama ang kanyang mga kasama na sumusunod sa kanya. Lumapit si Sebastian kay Luna at sinabi sa mababang boses, "Huwag kang mag-alala. Nandito ako." Tumanggo si Luna ng bahagya. Bagaman nanatiling tensyonado ang kanyang ekspresyon, ngayon ay may ningning ng determinasyon sa kanyang mga mata. Ang hinaharap ay hindi tiyak. Maaaring siya ang pinakamahina sa kanyang mga kapatid, pero hindi ibig sabihin noon ay wala na siyang pagkakataon na baguhin ang takbo ng mga bagay. Gayunpaman, nauubos na ang oras. Kapag napili na ang kahalili, ang kanyang buhay ay magiging isang pakikibaka para sa kaligtasan.
Maaari pa siyang mawalan ng mga kaganhawahan at yaman na kanyang tinatamasa. Kung mabaigo siya, hindi lang niya mawawalan ng trono, maaaring itaboy siya tulad ng mga nahulog na maharlika na ipinapatapon sa disyertong hangganan. Pumikit si Sebastian at tumingin sa direksyon kung saan umalis si Calista habang sinasabi niyang walang pakialam, punta tayo sa bahay mo. Agad na umalis ang dalawa at dumating sa isang napakagandang mansyon. Sabihin mo sa akin ang higit pa tungkol sa iyong mga kapatid na maharlika. Ang kanyang matalim na tingin ay nakatuon kay Luna. Sabi niya, ang aking nakatatandang kapatid, si Zoro, ay 100 taong gulang na at umabot na sa rurok ng transformative deity realm. Hindi siya direktang banta sa kompetisyon dahil lampas na siya sa limitasyon ng edad para makilahok ng personal. Maaari lamang siyang magpadala ng mga kinatawan upang makipagkumpetensya sa kanyang ngalan. Ang kapatid kong babae, si Calista, nakakakilala mo lang, ay 51 taong gulang at umabot na sa 8 bituin na antas ng transformatibong Diyos. Ang isa ko pang kapatid na lalaki ay 46 at nasa 7 bituin na antas. Nakapulupot ang mga kamay sa likod, itinaas ni Sebastian ang kanyang kilay. Kaya, talagang nasa kawalan ka ng kalamangan. Sa mundong ito, lakas ang lahat, at bawat pangkat ay sumusunod sa batas na iyon. Ang ibang mga prinsipe at prinsesa ay makapangyarihan at puno ng potensyal. Luna ay malinaw na hindi makakaya. Kung mabibigo ako sa kompetisyong ito, tapos na ako. Mapatla ang kanyang mukha, ngunit puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Hinawakan ni Sebastian ang kanyang mga kamao at sinabi ng may kumpiyansa, huwag mag-alala. Sa tulong ko, makakaraos ka. Bamuka si Luna ang kanyang labi. Lalo na si Calista. Wala siyang awa, at hindi niya ako palalampasan ng madali. Bagaman madalas siyang kumilos ng may kaabangan sa harap ng mga ordinaryong nag-uukit, hindi siya pabaya. May malinaw siyang pagkaunawa sa sitwasyon. Siguraduhin kung ikaw ang mauupo sa upuan ng tagapagmana. Ang boses niya ay matatag at may awtoridad. Salamat. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pasasalamat. Sa ngayon, siya lang ang pag-asa niya. Iwanan mo na ang natitira sa akin. Kapag nagsimula na ang paglilitis, sundan mo ang aking pangunguna. Ang tono ni Sebastian ay matatag at walang puwang para sa pagdududa. Okay. Tumango si Luna nang walang ibang sinabi, pero nakapagdesisyon na siya. Hindi niya alam kung paano siya tutulungan nito na manalo, ngunit sa kabila ng lahat, pinagkakatiwalaan niya ito. Nagpatuloy siya, magpahinga ka muna dito, babalik ako agad para ipakilala ka sa ilang tao. Bilisan mo. Pinaalis niya ito. Habang siya ay unti-unting nawawala sa kalayuan, huminga siya ng malalim at umupo ng nakaluhod sa bulwagan upang pakalmayan ang kanyang paghinga at magmeditasyon. Mga 15 minuto ang lumipas, bumalik si Luna kasama ang ilang mga tao sa kanyang tabi. Ang kanilang mga galaw ay matatag at mahinahon, at patunay ito ng kanilang lakas. Kahit ang pinakamahina sa kanila ay umabot na sa 1-star transformative deity realm. Isa sa kanila ang namutawi bilang isang nakakatakot na 5 bituing master ng transformative deity. Siya si Sebastian. Siya yung sinabi ko sa'yo, sabi ni Luna. Kabanata 1805. Si Luna at ang mga eksperto ay pumasok sa Grand Hall at agad na sinimulan ang pagpapakilala. Nilinggan niya si Sebastian ng malamig at matalim na tingin. Hayaan mong ipakilala kita. Ito si Von Westcott, isang middle stage na transformative deity master. At ang iba ay, bago pa siya makapagpatuloy, tinarayan siya ni Von. Tama na. Ang isang early stage na transformative deity realm na maliit na prito ba ay talagang sulit na pumunta ako dito ng personal. Lahat ay tumingin sa kanya ng may paghanga at paggalang. Bahagyang kumunot ang noo ni Luna at may bahid ng panlalamig sa mga mata niya. Hindi maarak ang lakas ni Sebastian. Don't underestimate him. Siya scoffed. Siya. Gusto kong makita kung ano ang kaya niya. Parang may naalala, lumingon ito sa kanya na may nakasulat na iritasyon sa buong mukha. Nga pala, anong meron sa spirit gathering formation ng palasyo mo? Bakit ka dapat mag-alala? Malamig na dumura si Luna.
Sinabi ni Von, sinubukan kong magtanim doon, at wala itong nagawa. Sa halip, iniwan akong hindi mapakali at hindi nakatuon. How do you expect me to compete in the succession trial the day after tomorrow? Though, I must admit, iyong ascension elixir na binigay mo sa akin last time ay gumawa ng kababalaghan. Ascension elixir. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, pagkatapos ay naglabas ng ilang dosenang elixir. Ito lang ang matitira ko ngayon. Kahit bilang pang-apat na prinsesa, limitado ang buwan ng pamamahagi ni Luna ng Ascension Elixir. Sa paglipas ng 1 taon, maaaring makaipon lamang siya ng higit sa 100. Siyempre, kung mahusay siyang gumanap at nasiyahan ang kanyang ama, maaaring tumanggap siya ng mas malaking gantimpala. Ngunit sa Moony Palace, ang Ascension Elixir ay isang napakahalagang mapagkukunan. Fine. Aaminin kong nagpakita ka ng sincerity. Mayabang na ngumiti si Von. Ang mga elixir na ito, ako ang mangibabaw sa succession trial. Pero bago pa siya makatapos, inabot ni Sebastian ang mga elixir sa kamay ni Von at ibinalik kay Luna. Ang succession trial ay nasa 1 araw. Ang pagkuha ng elixir ngayon ay walang kabuluhan. Alisin mo na sila, malamig na sabi ni Sebastian. Walang puwang sa pagtatalo ang tono niya. Naglakas loob ka bang sirain ang mga plano ko? Nanlaki ang mga mata ni Von sa galit, at isang mamamatay tao na enerhiya ang pumuno sa hangin. Mali ba ako? Sinamahan ni Sebastian ng matalim na tingin si Von. Matalim ang kanyang tingin na parang talam. Umungol si Von. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga kamay habang ang kanyang espiritual na enerhiya ay nagsasama-sama sa 2 mabangis na dragon. Lumalabas ang kanilang mga kuko at pangil habang sinusundan nila si Sebastian. Si Sebastian ay nagpakawala ng mapang asar na singgal habang ang kanyang mga kamao ay bumaril pasulong ng may napakalakas na puwersa at agad na binasag ang mga dragon. Namutla ang mukha ni Vo sa gulat. Pero bago pa siya makapag-react ay isinira na ni Sebastian ang suntok sa kanyang dibdib. Paatras na bumaril si Von na parang bola ng kanyon at humampos sa dingding ng Grand Hall. Ang epekto ay nag-iwan sa dingding na puno ng mga bitek. Hindi makapaniwalang tinitigan niya si Sebastian. Ikaw. Sino ka? How dare you interfere with my plans? I'm someone you can't afford to mess with. Tumayo si Sebastian at naglabas ng hindi matitinag na presensya. Puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Habang siya ay humakbang pasulong, ang kanyang espiritual na enerhiya ay lumundag na parang tidal wave at nagdadala ng walang hanggan na kapangyarihan. Bawat paghinga niya ay nagpapadala ng mga alon ng enerhiya na dumadaloy sa hangin. Nakaharap kay Von, isang middle stage na transformative deity master, hindi nagpakita ng takot si Sebastian. Sa halip, nagpakita siya ng ganap na awtoridad. This is madness. Nawala sa isip mo, Luna. Anong klaseng halimaw ang dinala mo dito? Magulo pa rin ang buhok ni Vo sa naunang laban habang inaayos niya si Luna na may galit na galit. Nanatiling malamig at tahimik si Luna. Enough with the shouting. Kung ayaw mong mamatay, magwala ka bago kita durugan. Bakas sa boses ni Sebastian ang paghamak. Nanlaki ang mga mata ni Von, at saglit na sumiklab ang kanyang layuning pumatay bago tuluyang nawala. Ang maikling palitan ay nilinaw na itong tila maagang yugto ng transformative deity master ay higit na makapangyarihan kaysa sa kanyang ipinakita. Naniniwala si Von na si Sebastian ay isang nakatagong eksperto na nagtatago ng kanyang tunay na lakas. Fine. Luna, I see how it is. Pupuntahan ko si Princess Calista. We'll settle this in the succession trial. Inilabas ni Von ang mga salita bago tumalikod at lumabas ng bulwagan, malinaw na nasaktan ang kanyang pagmamataas. Nakakuyom ang mga kamao ni Von, kumikislap sa kanyang mga mata ang layuning pagpatay. Ngunit ilang sandali pa ay nawala na ito. Ang maikling palitan na iyon ay nagsabi sa kanya ng lahat na ang tinatawag na early stage na transformative deity master ay hindi karaniwan. Itinatago niya ang kanyang tunay na kapangyarihan. Sinulyapan ni Sebastian ang mga eksperto na nakatayo sa tabi ni Luna. Sa isang pitik ng kanyang kamay, isang tumpok ng Ascension Elixir ang naganap, at 3 ang iniabot sa bawat tao.
Hindi mo kailangang sumali sa succession trial. Bumalik ka. Matigas at mapang-utos ang boses ni Sebastian. Ito. Nagpalitan ng tingin ang mga eksperto, pagkatapos ay bumaling kay Luna. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, malamig niyang sinabi, dahil iyon ang kaso, hindi mo na kailangang lumahok sa paglilitis.